Nasa ikalabing-tatlong linggo na po tayo sa ordinaryong panahon, 13th Sunday in Ordinary Time. At sa ating Ebanghelyo, tinuturo sa atin ni Jesus ang mga marka at palatandaan ng isang mabuting apostoles ni Jesus. Mga palatandaan, mga paalala, mga marka ng mabuting tagasunod at disipulo ni Kristo. Tatlong P, 3 P's for us to be reminded how to be a good disciple. Himay-himayin po natin. The first P is priority. Marami sa ating lahat may kanyang-kanyang priority sa ating buhay. Ang mga estudyante, ang priority nila, ang pag-aaral. Mga trentahin na katulad ko, ang priority ay trabaho. Yung iba naman, ang priority nila sa buhay, ma-fulfill ang kanilang mga pangarap, makapunta sa ibang bansa. Yung ibang priority nila ay makahanap ng kasintahan o ng mapapangasawa. Yung ibang priority ay yumaman, lumuwag ang mga paghihirap sa buhay. Yung ibang priority ay magkaroon ng kapahingahan sa retirement, lalo na sa ilang taon ng pagtatrabaho at pagkukumpuni para magkaroon ng isang magandang hanap buhay. May kanya-kanya tayong priority sa buhay. But the Lord tells us today the greatest priority. And what is that? To love God. But it's not all about loving God. It is all about loving God first. Ang priority dapat natin sa buhay ay ang Diyos mismo. Winika ni Jesus sa mga apostoles niya, kung sino ang mas mahal pa ang kanyang magulang, mas mahal pa ang kapatid, mas mahal pa ang mga kaibigan, o mas mahal pa ang iba kaysa sa akin, ay hindi worthy to be a disciple of Christ. Hindi karapat-dapat na tagusunod ni Kristo. Hindi naman sinasabi ni Jesus na huwag niyo nang mahalin ang mga magulang niyo. Hindi naman sinasabi ni Jesus na huwag niyo nang mahalin yung mga kaibigan at kapatid niyo. Wala namang sinasabi ni Jesus na mahalin ninyo ang trabaho niyo. Walang problema doon. Ngunit, nagkakaroon lang ng problema kung mas higit mahal mo pa ang iba kaysa sa Diyos. Because a good disciple is a lover of Christ first. Kapag mahal natin ang Diyos una kaysa sa iba, sumusunod tayo sa pagiging totoong disipulo ni Kristo. Kaya nga diba sabi dun sa kanta, lalo na sa mga kinakasal, ikaw ang bigay ng may kapal. Tapos sa may bandang huli, pangalawa sa may kapal. Kaya po sa mga mag-aasawa at sa mga mag-asawa na, yes, it is good that you love each other, but they should be second to God. Pangalawa sa may kapal. Kaya dapat masigit pa nating mahalin ang Diyos kaysa sa iba. Let us learn to prioritize God first. The first word, priority. The second reminder, the second mark of a good disciple of Christ is process. Priority, process. Paano ba ang proseso ng pagiging isang disipulo ni Kristo? Ano ba ang paghuhubog sa ating mga tagasunod ni Kristo? Iwinika ni Jesus sa kasunod ng paalala niya sa atin. Whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Mas maganda rin po sa Ebanghelyo ni San Lucas ang isang tanda na tagasunod ni Kristo. Winika niya, whoever takes up his cross and follow after me is a disciple of mine. Pero may adverb na nakakibat doon. If you want to be my disciple, take up your cross daily and follow after me.
Hindi lang yung bubuhatin mo lang siya at iiwan mo lang yung krus. Hindi lang yung bibit-bitin mo lang siya at kapag ayaw mo na, ay iiwan mo na lang ang krus. A good disciple of Christ knows that the process of the following of Christ is taking up of one cross daily. Kaya mga kapatid kay Kristo, paalala sa atin, tayong lahat ay disipulo ni Jesus. Alam natin sa sarili natin na hindi madaling magbuhat ng krus. At lalo na ang pagbubuhat ng krus araw-araw. But a disciple of Christ is the one who follows what Jesus did. Ano bang ginawa ni Jesus? Siya ang unang nagbuhat ng krus, tayo ay sumusunod lang. Pero paalala sa atin, lalo na sa pagod ng magbitbit ng krus na pasan-pasan araw-araw. Kung saan ang krus, nandun si Jesus. Kung bitbit mo na ang krus, yakapin mo ito. Dahil kung nasaan ang krus, nandun si Jesus. Kaya ang gagawin na lang natin, maliban na tayo hihingi ng tulong sa Diyos, yakapin natin ang krus natin kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit nakakasawa, kasi nandun ang Diyos. Ano ba ang proseso ng pagiging disipulo ni Kristo? Ang pagbubuhat sa krus. Priority, process. The third reminder for us, followers of Christ, is promise. Priority, process, promise. Sa pangwakas ng itong ebanghelyo sa umagang ito, pinaalala sa atin ni Jesucristo, I say to you, He will not surely lose His reward. Mahirap maging banal at mahirap maging mabuti sa panahon ngayon. Isipin nyo, magsasabi ka ng katotohanan pero aawayin ka ng iba dahil nagsabi ka ng totoo. Mahirap maging banal. Magdarasal ka lagi kahit walang kalasa-lasa at matabang na ang iyong pagdarasal sa Diyos, napakiramdam mo na hindi ka na napapakinggan ng Diyos. But you choose to pray always. Mahirap maging mabuti sa mga taong naninira pa rin sa iyo, imbis gumanti ka, nananahimik ka na lang. Mahirap maging banal na kahit kung ano-ano nang pinagsasabi sa iyo, pinipili mo pa rin patawarin yung iba at ipagdarasal sila. It is difficult to be a disciple of Christ. At kung napapagod na po kayong maging mabuti, salamat sa Diyos. Dahil ang paalala sa atin ni Jesucristo, sa umagang ito, hindi nangangalimot ang Diyos sa mga kabutihan na ginawa natin. We will surely not lose our reward. Dahil ang Diyos may pangako. At ang Diyos hindi napapako ang kanyang pangako na binitawan sa ating lahat. That's why, dear brothers and sisters, huwag mapagod nawa maging mabait. Kahit nasisiraan ka na ng bait sa pagiging mabuti mo. Huwag mapagod maging banal kahit pinagtatawanan ka na ng iba. Huwag mapagod na maging mabuti pa rin sa iba kahit ang lahat ay sa iyo ay nagiging masama. Because a follower of Christ means he keeps holding to the promise of God. Panginoon, hindi ako mapapagod maging mabuti sa lahat dahil pinanghahawakan ko ang iyong pangako sa akin. May gantimpala ako sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo,
tatlong marka at paalala sa atin bilang isang tagasunod ni Kristo. Priority. Una ang Diyos, bago ang lahat. Pangalawa, process. Ang paghuhubog sa atin ng Diyos ay ang paghububuhat ng krus araw-araw. Tatlo, promise. Our Master said, we will not surely lose our reward because our good things and deeds will be remembered in eternity. Amen.